Kaugnay po ng balitang yan, alamin na po natin ang sitwasyon mismo sa Albay at naroroon po ang aming kasamang si Haji Caaminio. Haji, magandang umaga dyan. Magandang umaga sa iyo, Julius. Narito nga tayo ngayon sa Legazpi City. Dito pa rin yan sa lalawigan ng Albay. Alam mo, Julius, kahapon, kung ikukumpara natin, hanggang gabi actually ay napakalakas ng ulan dulot ng bagyong Mario. Pero ngayong umagang ito, kapansin-pansin dito sa labas ng ating tinutuluyan, ay maliwanag na, umaaliwalas na yung panahon at nagpapakita na nga yung haring araw, Julius. Kaya naman may pagkakataon na tayo ngayon na makuhanan mismo ang Bulkang Mayon na patuloy nga na nag-aalboroto. Kasi kung ikukumpara natin kahapon, Julius, talagang hindi natin nasilayan at nagtago talaga, natakpan ng mga ulap itong Bulkang Mayon. Kaya naman ngayon ay may pagkakataon tayo na makunan itong pinakaaktibong bulkan dito sa Pilipinas. Samantala, Julius, hawak natin ngayon itong listahan o itong tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO at makikita natin dito na nasa 7,575 na mga pamilya yung nailikas ng ng provincial government ng Albay mula sa 6 na bayan. Itong 6 na bayan na ito, Julius, kabilang na dito yung Ginubatan, Malilipot, Kamalig, Ligaw City, Tabaco City at Daraga at kaugnay nga niyan. Mamaya-maya lamang, Julius, ay tutungo tayo dito sa bayan ng Kamalig. Itong bayan ng Kamalig, Julius, ay malapit dito sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Kaya naman kapansin-pansin dito sa ating tala na ito yung may pinakamaraming bilang ng mga pamilya na inilikas ng provincial government. Kung ikukumpara natin, nasa 2,286 families yung inilikas ng provincial government dito sa naturang bayan. At pupuntahan natin maya-maya lamang itong Kamalig North Central School para alamin na natin yung kalagayan ng mga evacuees na nananatili ngayon doon sa naturang eskwelahan na nagsisilbi ngayon bilang evacuation centers. At samantala, Julius, kung kanina narinig natin sa report ni Aya Macalma na meron ngang pagmamonitor na nangyayari, nakabantay yung mga otoridad para nga sa posibleng pagbalik ng mga residente sa kanilang mga kabahayan mula sa mga evacuation centers. Ang nagiging problema kasi, Julius, merong ilang mga residente na bumabalik sa kanilang mga kabahayan para tingnan yung kanilang mga alagang hayop na naiiwan doon. At nauna na nga iniulat ng provincial government na wala nang dapat problemahin yung mga residente sa kanilang mga alagang hayop dahil maging itong provincial government ay inililikas na din itong mga alagang hayop ng mga residente. Kaya naman maaari, kaya nga nagtayo ng choke point itong provincial government para hindi na maksibalikan sa kanilang mga bahay na nasa nasa sakop na nitong 6 to kilometer permanent danger zone. So mamaya-maya siguro, Julius, ay babalik tayo kapag naroon na tayo mismo sa evacuation center ng Kamalig North Central School. Yes, Julius, kung may katanungan ka, go ahead. Okay, maraming salamat sa iyo, Haji Caaminio, mula dyan sa Albay at patuloy nga tayo magmumonitor hinggil pa rin sa aktibidad ng Bulkang Mayon.